Ako si Miguel at sa bawat kwento ng pag-ibig, may bahagi na hindi mo inaasahan. Simula nang makilala ko si Ana, ang lahat ay nag-iba. Parang may bago at masayang simula sa aking buhay. Sa unang tingin pa lang, alam kong may espesyal na koneksyon kami. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga mata, lahat ito ay nagbigay sa akin ng hindi maipaliwanag na saya. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalong tumitibay ang aming pagmamahalan. Ngunit sa likod ng aming saya, may mga bagay na bumabagabag sa akin. Madalas kong napapansin na ang aking mga magulang ay tila hindi sang-ayon sa aming relasyon. Sa tuwing nababanggit si Ana sa hapagkainan, palaging may tensyon sa pagitan ng mga salita ng aking ina at ama. Hindi ko ito pinapansin noong una, iniisip kong baka nag-aalala lang sila sa akin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, tila lumalala ang kanilang hindi pagkakasundo. Isang gabi, naisipan kong dalhin si Ana sa aming bahay upang makilala siya ng mas maigi ng aking mga magulang. Inihanda namin ang lahat, mga pagkain, mga kwento at ang aming mga ngiti. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, ramdam ko ang malamig na tingin ng aking ina kay Ana. Hindi ko maintindihan kung bakit, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi niya gusto si Ana. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap kami ni Ana. Miguel, parang hindi yata ako tanggap ng mama mo, sabi niya habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Bakit ganun? May ginawa ba akong mali? Nag-alala siya at ako rin. Wala kang ginagawang mali, Ana. Siguro kailangan lang nila ng oras para mas makilala ka. Ngunit ang oras na iyon ay tila nauubos na. Isang linggo ang lumipas at narinig ko ang aking ina sa telepono na tila nag-uusap tungkol kay Ana. Hindi siya ang para kay Miguel. Hindi ko gusto ang ugali niya, sabi ng aking ina sa kanyang kausap. Durog ang aking puso sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ana o kung paano ko ipagtatanggol ang aming relasyon. Sa kabila ng lahat, hindi namin hinayaan na sirain ng alinlangan ang aming pagmamahalan. Mas lalo kaming naging malapit, mas lalo kaming naging matatag. Ngunit isang araw, habang kami ni Ana ay naglalakad sa park, biglang may lumapit sa amin na isang babae. Hindi ko siya kilala, ngunit ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ana, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ng babae. Ang mga magulang ni Miguel may plano silang hindi mo magugustuhan. Nagulat si Ana at ako rin. Sino ang babaeng ito? Ano ang alam niya tungkol sa aking mga magulang? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa aking isipan. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito sa aming relasyon? Ako si Miguel, isang lalaking puno ng pangarap at pag-asa na balang araw ay makakasama ko si Isabel sa isang mundong kami lang ang may hawak. Ngunit ang mundong aming ginagalawan ay puno ng mga komplikasyon at sa likod ng bawat ngiti ni Isabel ay ang bigat ng responsibilidad sa kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, kami nagmahalan na tila walang bukas. Ngunit ang aming pagmamahalan ay unti-unting sinisira ng mga tao sa paligid namin. Ang aming mga magulang, minsan habang kami magkasama sa paborito naming parke, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga mata. Miguel, sabi ni Isabel, may kailangan tayong pag-usapan. Pakiusap, huwag kang magalit. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Iba ang tono ng kanyang boses, may halong pag-aalinlangan. Ano yon, Isabel? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Lately, naririnig ko ang mga usap-usapan sa bahay. Sinasabi ng mama ko na hindi raw tayo bagay, na hindi raw kita mapagkakatiwalaan. Ano bang nangyayari sa atin, Miguel? Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong matagal nang hindi boto sa akin ang mga magulang ni Isabel, pero hindi ko inakala na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Isabel, alam mo namang hindi totoo ang mga sinasabi nila. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligayahan natin pareho.
Ngunit habang sinasabi ko ito, naisip ko rin ang mga naririnig ko sa aming tahanan. Ang mga magulang ko ay nagsimula na ring magduda kay Isabel. Sinasabi nilang hindi siya ang tamang babae para sa akin, na hindi raw siya tapat at may itinatagong lihim. Sa kabila ng aking pagmamahal kay Isabel, hindi ko maiwasang magtaka kung saan nagmumula ang mga paninira. Lumipas ang mga araw na puno ng pagdududa at takot. Ang mga dating masaya naming pagkikita ay naging bahagi na ng pag-uusap na puno ng tensyon. Unti-unti kaming nilamon ng mga kwento ng iba at nagkaroon ng lamat ang dati matibay naming relasyon. Isang gabi, habang naglalakad kami sa baybayin, hindi ko na napigilan ang aking damdamin. Isabel, kailangan nating malaman kung saan nanggagaling ang mga kwento. Hindi ko kayang patuloy na magduda sa iyo, sa atin. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang mga mata'y naglalaban sa pagitan ng pag-ibig at sakit. Miguel, sa tingin ko'y may dapat kang malaman. Nagsimula ito noong dumating si Tita Regina. Si Tita Regina, ang pinsan ni Isabel, ay kilala sa kanilang angkan na mahilig sa tsismis. Siya ay kamakailan lamang bumisita mula sa ibang lugar. Ano ang kinalaman ni Tita Regina dito? Tanong ko, pilit na hinahanap ang koneksyon. Siya ang nagsimula ng lahat, narinig ko silang nag-uusap ng mama ko. Sinabi ni Tita Regina na meron daw siyang nakita sa iyo noong isang gabi, na may kasama kang ibang babae sa isang bar. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Walang katotohanan ang sinasabi ni Tita Regina. Ako'y nasa bahay noong gabing iyon kasama ang aking mga magulang. Isabel, hindi ko alam kung bakit niya sinabi iyon. Hindi totoo. Hindi ko alam kung bakit niya tayo sinisira. Ngunit sa kabila ng aking mga paliwanag, alam kong may duda pa rin sa kanyang mga mata. Miguel, kailangan nating malaman ang totoo. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Mahal kita, pero natatakot ako. Niyakap ko siya ng mahigpit, pilit na ipinapadama ang aking katapatan, ngunit alam kong hindi sapat ang mga yakap para maalis ang pag-aalinlangan. Sa likod ng mga pinong hangin ng baybayin, naramdaman kong may isang bagay na hindi ko pa alam. Isang bagay na mas malalim kaysa sa mga simpleng tsismis. Kinaumagahan, nagdesisyon akong kausapin si Tita Regina. Kailangan kong malaman kung bakit niya kami pinipilit na paghiwalayin. Ngunit bago pa man ako makalabas ng bahay, narinig ko ang pag-uusap ng aking mga magulang. Miguel, hindi pa ba siya nagkikwento sa iyo? Tanong ng mama ko sa papa ko. Hindi pa, sagot ni papa. Hanggang na ngayon, akala niya siguro ay wala tayong alam. Lumapit ako sa kanila, puno ng katanungan. Ano ang pinag-uusapan niyo, ma, pa? Nagkatinginan sila, tila nag-aalinlangan kung sasabihin ba nila sa akin ang totoo. Miguel, simula ni mama, may lihim na matagal na naming alam tungkol kay Isabel. Kailangan mong malaman ang totoo bago pa lumala ang sitwasyon. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ano ang lihim na iyon? At bakit tila mas malalim ito kaysa sa mga sinasabi ni Tita Regina? Bago pa nila masabi ang lahat, nagring ang telepono. Tumawag si Isabel, umiiyak, sinasabi na may nalaman siyang hindi niya inaasahan. Miguel, kailangan kitang makausap. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa iyo. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang mundo kong unti-unting bumagsak. Ano ang nalaman ni Isabel at paano ito makakaapekto sa aming dalawa? Habang papunta ako sa kanya, puno ng katanungan ang isip ko. Ang takot sa kung anuman ang kanyang sasabihin ay naglalaro sa aking utak. Ano ang lihim na maaaring tuluyang maglayo sa amin? Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman kong ang pagmamahal ko kay Isabel ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Ngunit sapat ba ito para malampasan ang lahat ng paninira at lihim na matagal nang nakatago? Ang sagot ay nasa kamay ni Isabel, sa kanyang mga salita, sa kanyang puso, at sa kanyang mga mata na puno ng pag-asa at takot na sabay na lumalabas sa kanyang damdamin.
Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aming munting tahanan, hindi ko maiwasang balikan ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga masasayang araw na kasama ko si Mariel ay tila isang panaginip na unti-unting naglalaho sa likod ng ulap ng paninira at galit. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng aming mga magulang. Isang alitan na lumaki hanggang sa maging hadlang sa aming pagmamahalan. Kami ni Mariel ay parang dalawang bituin sa kalangitan. Magkalapit ngunit hindi kailanman magtatagpo. Sa kabila ng lahat ng pagtutol ng aming mga magulang, pinilit naming panatilihin ang aming relasyon. Subalit, ang kanilang mga bulong ng pag-aalinlangan ay naging isang makapal na pader na pumapaligid sa amin. Pinipilit kaming lumayo sa isa't isa. Isang araw, nagpasya akong bisitahin si Mariel sa kanilang bahay, umaasa na makahanap ng paraan upang maayos ang gusot sa pagitan ng aming mga pamilya. Sa aking pagdating, sinalubong ako ng malamig na tingin ng kanyang ina. "Ano ang ginagawa mo rito, Leo?" Tanong niya, punong-puno ng hinanakit ang kanyang tinig. "Mang Esther, nais ko lamang pong makausap si Mariel," sagot ko. Pinipilit ang aking sarili na maging magalang sa kabila ng tensyon. "Alam mo namang hindi ka na welcome dito. Huwag mo nang ipilit pa ang inyong relasyon," dagdag niya bago ko pa man masagot. Habang nag-uusap kami, narinig ko ang mahinang hakbang ni Mariel papalapit. Alam kong naroon siya, nagtatago sa likod ng pintuan, nakikinig sa bawat salitang aming binibitawan. Hindi ko siya masisisi. Mahirap ang aming sitwasyon at alam kong naguguluhan siya. "Leo," tawag ni Mariel habang dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. "Naiintindihan ko ang nararamdaman mo pero baka nga kailangan nating magpahinga muna." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso, ngunit alam kong ito ang tamang bagay na gawin. Sa kabila ng sakit, naramdaman ko ang pangangailangan na bumitaw kahit saglit lamang upang makapag-isip kami ng mas maayos. Nagpasya kaming maghiwalay muna sa pag-asang ang panahon ang maghilom ng mga sugat na dulot ng pagkakaiba ng aming mga pamilya. Lumipas ang mga buwan at kahit sa mga sandaling nag-iisa ako, iniisip ko pa rin si Mariel. Hinahanap ng puso ko ang kanyang presensya, ang kanyang halakhak na dati nagpapasaya sa akin sa gitna ng mga pagsubok. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, natanggap ko ang isang tawag mula sa ina ni Mariel. "Leo, kailangan mo siyang makita," sabi ng kanyang ina, puno ng pagkabahala ang kanyang tinig. "May nangyari kay Mariel." Agad akong nagtungo sa ospital at sa bawat hakbang ko, bumibilis ang tibok ng aking puso. Sa pagdating ko, nakita ko siyang nakahiga sa kama, mahina at tila walang buhay. Ang mga mata niya ay nakapikit at mukhang walang malay. "Mariel, ano ang nangyari?" Tanong ko, pilit na pinipigil ang pagpatak ng aking luha. "Ibinagsak siya ng stress," paliwanag ng doktor. "Masyado siyang naapektuhan ng mga nangyayari sa inyo. Kailangan niyang makapagpahinga at bumangon muli." Sa mga sandaling iyon, naisip ko ang halaga ng aming pagmamahalan. Hindi ko na kayang makita siyang nasasaktan dahil sa mga bagay na hindi namin kontrolado. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa. Ngunit ang tunay na twist sa kwentong ito ay dumating sa mga sumunod na araw. Habang nagbabantay ako kay Mariel, natuklasan ko ang isang lihim na matagal nang itinatago ng aming mga magulang. Isang lihim na maaaring maging susi sa pagkakaayos ng lahat. Sa isang lumang kahon na iniabot sa akin ng ina ni Mariel, natagpuan ko ang mga lumang sulat ng aming mga magulang. Mga sulat na nagpapakita ng kanilang dating pagkakaibigan at ang pagkakaibang unti-unting lumalim dahil sa isang hindi pagkakaintindihan sa negosyo. Ang kanilang hidwaan ay hindi dahil sa personal na galit, kundi dahil sa isang maling akala. Habang binabasa ko ang mga sulat, naisip ko ang isang plano upang maayos ang lahat. Isang plano na maaaring magbigay daan sa muling pagbuo ng aming nasirang relasyon. Ngunit ang tanong ay,
Tatanggapin kaya ito ng aming mga magulang at mapapatawad kaya nila ang isa't isa? Ang oras ay tila tumigil sa mga sandaling iyon at ako'y nagtatanong sa aking sarili, handa na ba kami ni Mariel na muling harapin ang mundo ngayong nalaman namin ang katotohanan? Ang aming mga puso ay muling umaasa, ngunit ang hinaharap ay nananatiling isang mapanlinlang na misteryo. Madalas kong tanawin ang kalangitan tuwing gabi. Tila hinahanap ko ang mga bituin na dati naming pinagmamasdan ni Andrea. Ang mga gabi noon ay puno ng saya at halakhak habang magkatabi kami sa ilalim ng mga tala. Ngunit ngayon, ang mga bituing iyon ay parang mga alaala na lamang na unti-unting kumukupas. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin, hindi ko lubos maisip na darating ang araw na kami magkakalayo dahil sa paninira ng mga magulang namin. Si Andrea, ang babaeng minahal ko higit pa sa sarili ko, ay nawala sa akin dahil sa mga kasinungalingang ipinunla ng mga magulang namin. Ang mga pangako ng pag-ibig na binitiwan namin sa isa't isa ay tila naging abo na lamang sa hangin. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang pag-asa ko na makakahanap kami ng daan pabalik sa isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad ako sa parke kung saan kami madalas magpunta, napansin ko ang isang pamilyar na silweta sa lilim ng mga puno. Ang puso ko'y kumabog ng matindi, si Andrea. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Pumasok sa isip ko ang lahat ng sakit na dulot ng mga kasinungalingan ng aming pamilya. Ngunit mas nanaig ang pagnanais kong makausap siya, kahit isang saglit lamang. Andrea? Tawag ko, puno ng pag-aalinlangan at pag-asam. Nagulat siya at tumingin sa direksyon ko. Ang mga mata niya, kahit sa dilim, ay puno ng emosyon na parang mga alon sa dagat naglalaban-laban sa loob niya. Carlos, mahina niyang sagot habang unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Halong saya, takot at pag-asa. Nang magkaharap na kami, ramdam ko ang bigat ng mga salitang nais naming sabihin sa isa't isa. Alam kong mahirap ito para sa atin. Simula ko, habang pilit hinahanap ang mga tamang salita. Pero hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na hindi kita kasama. Ang mga magulang natin, hindi nila alam ang tunay na nararamdaman natin. Nagbuntong hininga si Andrea, tila pinipilit alisin ang sakit na nararamdaman. Carlos, alam ko, pero ang ginawa nila ay hindi basta-basta. Sinaktan nila tayo at sa kabila nito, hindi ko alam kung paano tayo makakabangon. Hindi ba natin pwedeng subukan ulit kahit isang pagkakataon lang? Pakiusap ko, puno ng pag-asa. Nais kong hawakan ang kanyang kamay, iparamdam sa kanya na narito pa rin ako, handang ipaglaban ang aming pagmamahalan. Tumango si Andrea, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Mahal kita, Carlos. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng pinagsamahan natin. Pero kailangan nating mag-ingat. Hindi ko na kayang masaktan pa ulit. Nagsimula kaming maglakad sa ilalim ng mga bituin tulad ng dati. Ang mga hakbang namin ay mabagal at puno ng pag-iingat. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Habang nag-uusap kami tungkol sa mga plano para sa hinaharap, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, tahimik na nagmamasid. May kung anong kakaiba sa kanyang presensya na tila may dala siyang mensahe na hindi namin inaasahan. Iwan mo na siya, Andrea. Malalim ang boses ng lalaki, puno ng awtoridad. Biglang bumalot ang takot sa paligid, ang mga bituin ay tila naglaho, at ang saya ay napalitan ng panakanakang kaba. Papa? Tanong ni Andrea, puno ng pagtataka at takot. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito, kung paano niya kami natuntun. Ang mga mata niya ay puno ng galit at determinasyon na parang may balak siyang gawin na hindi namin inaasahan. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi siya ang para sa'yo. Hindi siya ang dapat mong mahalin. Mariing sabi ng kanyang ama. Ramdam ko ang panginginig ni Andrea sa tabi ko, ngunit mas pinili niyang manatiling matatag.
Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ko, Papa, sagot ni Andrea, puno ng tapang. Hindi mo kami pwedeng paghiwalayin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita o makakilos, biglang may naramdaman akong malamig na bagay na pumatak sa aking braso, isang patak ng ulan. Sa loob ng ilang saglit, bumuhos ang malakas na ulan. Ang tubig ay tila naglalagay ng harang sa pagitan namin ni Andrea at ng kanyang ama. Sa gitna ng ulan, nakita ko ang mga mata ni Andrea, puno ng luha, na tila sinasabi na kahit anong mangyari, hindi kami susuko. Ngunit sa likod ng kanyang ama, may isang silweta na hindi ko inaasahan, ang aking ina na may hawak na liham. Ang liham na iyon ay maaaring sagot sa lahat ng tanong, ngunit hindi ko alam kung ito ba'y magdadala ng pag-asa o mas lalong magpapalayo sa amin ni Andrea. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng dilim, alam kong may mangyayaring hindi namin inaasahan. Nagsimula ang araw na puno ng pag-asa. Kahit na tila ba ang mundo namin ay unti-unting nagkakawatak-watak, naniniwala akong may pag-asa pa rin para sa amin ni Clara. Ang mga alaala ng aming mga ngiti, mga palitan ng pangako, at mga malamig na hangin sa ilalim ng mga bituin ay patuloy na nagbibigay sa akin ng lakas. Ngunit habang lumalalim ang gabi, natutunan kong ang pag-asa ay hindi laging sapat upang mapaglabanan ang mga puwersang mas malakas kaysa sa amin. Nasa harapan ako ng bahay ni na Clara, pilit na iniisip kung paano ko siya makakausap nang hindi nabubulabog ang kanyang pamilya. Alam kong hindi na kami pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Ang mga palitan ng sumbat at sigaw ng aming mga magulang ay tila ba naging bahagi na ng aming araw-araw. Ngunit paano nga ba namin ito maiiwasan? Maya-maya pa'y nagbukas ang pinto at lumabas si Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, tila ba sinisigaw ang mga saloobin na hindi niya masabi. Miguel, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung hanggang kailan pa natin ito kakayanin. Ang sakit na naramdaman ko sa kanyang tinig ay tila ba isang pangil na sumasaksak sa aking puso. Hindi ko siya masisisi. Hindi ko rin maipapangako na magiging madali ang lahat. Ngunit isa lang ang sigurado ako, hindi ko siya kayang mawala. Mahal kita, Clara, sagot ko, pilit na pinipigilan ng pagluha. At gagawin ko ang lahat para sa atin kahit paano ang mangyari. Ngumiti siya ng bahagya, isang nangiti na puno ng pag-asa at takot. Mahal din kita, Miguel, pero hindi natin ito kayang labanan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, naisip ko na marahil ay oras na para harapin ang aming mga magulang. Nagdesisyon kaming sabay na kausapin ang aming mga pamilya. Umaasang ang pagpapakita ng aming pagmamahalan ay makapagpapabago sa kanilang isip. Ngunit alam namin na ito'y isang sugal na maaaring tuluyang maghiwalay sa amin. Kinabukasan, nagpunta kami sa bahay ng aking mga magulang. Ramdam ko ang tensyon sa hangin habang kami papalapit sa kanilang pintuan. Narinig ko ang boses ni Mama sa loob, kalmadong nag-uusap kay Papa. Nang pumasok kami, agad nilang napansin ang pagkakahawak namin ng kamay ni Clara. Mama, Papa, panimula ko, mahal ko po si Clara. At alam kong hindi niyo po siya gusto para sa akin, pero sana po'y pakinggan niyo kami. Tahimik ang kanilang tugon, isang katahimikan na tila ba nag-uudyok ng isang bagyo. Si Clara naman ay nagsimulang magpaliwanag. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at determinasyon. Mahal ko po si Miguel at hindi ko po siya kayang mawala. Sabi ni Clara, ang kanyang mga mata ay diretsyo sa aking mga magulang. Alam ko pong may mga bagay na hindi niyo po naiintindihan tungkol sa amin, pero sana po ay subukan niyong makita ang aming pagmamahalan. Maya-maya pa ay nagsalita si Papa. Ang kanyang boses ay puno ng awa, ngunit matigas. Miguel, alam namin na mahal mo si Clara, pero kailangan mong intindihin na ang mga desisyon mo ay may epekto sa pamilya natin.
Tila ba isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan namin. Alam kong mahirap para sa kanila ang aking sitwasyon, ngunit hindi ko maiwasang magalit sa kanilang kawalan ng pag-unawa. Papa, mahal ko si Clara at hindi ko siya kayang mawala. Sagot ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Hindi po ba ninyo ako kayang suportahan sa aking desisyon? Bago pa man sila makasagot, dumating ang isang tawag sa telepono. Si Mama ang sumagot at sa isang iglap, nagiba ang kanyang ekspresyon. Miguel, may tawag mula sa ospital, may nangyari sa kapatid mo. Ang mga salitang iyon ay tila ba isang kidlat na tumama sa akin. Habang nagmamadali kaming pumunta sa ospital, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Lahat ng aming pinagdaanan ni Clara ay tila ba naglaho sa harap ng mas malaking pagsubok. Pagdating namin sa ospital, nakita ko si Mama na umiiyak, habang si Papa ay tila ba nawala ng lakas. Ang kapatid ko ay naaksidente at ang kanyang kalagayan ay kritikal. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pag-ibig at pamilya, isang bigat na tila ba hindi ko kayang buhatin. Habang nakatingin ako sa kapatid ko, naisip ko na marahil ay oras na para sa isang mas malaking desisyon. Isang desisyon na hindi ko akalaing haharapin ko sa ganitong paraan. Ang aming pagmamahalan ni Clara ay mahalaga, ngunit ang pamilya ko ay nangangailangan sa akin ngayon. Ang tanong ay, paano ko haharapin ang lahat ng ito ng sabay-sabay? Ang mga araw na lumipas ay tila naging mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng aming pagkakaibang magkaibang mundo, nagdesisyon kami ni Clara na ituloy ang aming pag-iibigan. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at yakap ay ang hindi matatakasang usapan tungkol sa aming mga magulang. Sa bawat pag-uusap namin ay laging bumabalik ang tanong, hanggang kailan namin kayang ipaglaban ito? Isang hapon, habang magkasama kami ni Clara sa paborito naming kapehan, napansin kong may kakaiba sa kanyang mga mata. Para bang may gustong sabihin ang kanyang puso na hindi masambit ng kanyang labi. Clara, may problema ba? Tanong ko, pilit na hinuhuli ang kanyang tingin. Umiling siya, ngunit kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Naisip ko lang, Miguel, aniya, paano kung hindi na natin kaya? Paano kung dumating ang araw na sumuko na tayo? Napatigil ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon. Ako ang tipo ng tao na palaging naniniwala sa pag-asa. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi ko alam, Clara, pero ang alam ko, mahal kita. At ipaglalaban ko ito hanggat kaya ko. Ngumiti siya, ngunit ang nangiti na iyon ay puno ng lungkot. Ramdam ko ang takot sa kanyang puso at iyon ay higit pa sa takot na nararamdaman ko. Ngunit ano nga ba ang magagawa namin? Tanging ang pag-ibig na ito ang meron kami laban sa mga magulang naming hindi kami matanggap. Lumipas ang ilang linggo at isang gabi habang pauwi kami mula sa isang salo-salo ng aming mga kaibigan, nagulat ako nang biglang huminto si Clara sa gilid ng kalsada. Miguel, hindi ko na kaya, bigla niyang sabi, at sa kanyang mga mata ay ang pighati na matagal na niyang itinatago. Bumagsak ang mundo ko sa kanyang mga sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na iniintindi ang kanyang damdamin. Ang mga magulang ko, hindi nila ako tinatantanan. Gabi-gabi akong kinukumbisi na iwan ka. At hindi ko na alam kung hanggang kailan ko sila kayang labanan. Paliwanag niya, ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng aming pinagsamahan, heto kami, nasa bingit ng pag-iwan sa isa't isa. Dahil sa hindi matapos-tapos na paninira ng aming mga magulang. Clara, hindi ba natin kayang ipaglaban ito? Tanong ko, umaasang may natitira pang puwang sa kanyang puso para sa pag-asa. Tumitig siya sa akin at sa sandaling iyon ay nakita ko ang isang piraso ng sarili ko sa kanya. Miguel, mahal kita, pero hindi ko na alam kung paano pa natin ito ipaglalaban.
Puno na ako ng takot. Takot na baka masira na hindi lang ang relasyon natin, kundi pati na rin ang pamilya natin. Napatigil ako. Alam kong tama siya. Sa aming laban para sa pag-ibig, maraming nasasaktan, hindi lamang kami, kundi pati na rin ang mga taong mahalaga sa amin. At sa sandaling iyon, natanong ko ang sarili ko, hanggang saan ko kaya ang lumaban? Clara, may isang bagay akong gustong subukan. Sabi ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Nagtaas siya ng kilay, tila naguguluhan sa aking sinabi. Ano iyon, Miguel? Subukan nating magpakalayo-layo. Pansamantala tayong umalis, baka sa pamamagitan nito, makahanap tayo ng sagot. Baka sa distansiya, mas makilala pa natin ang isa't isa at ang pag-ibig natin. Paliwanag ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Alam kong mahirap ang aking mungkahi, ngunit ito na lang ang natitirang paraan para ipaglaban ang aming pag-ibig nang hindi nasasaktan ang aming mga pamilya. Pag-iisipan ko, Miguel, sagot niya, at sa kanyang mga mata ay ang pag-asa na matagal ko nang hinahanap. Nagpaalam kami sa isa't isa ng gabing iyon, puno ng pag-aalala, ngunit may kaunting pag-asa. Sa aking puso, nagdasal ako na sana ang aming desisyon ay magdalin ng liwanag sa madilim na sitwasyon. Isang linggo ang lumipas at isang liham ang natanggap ko mula kay Clara. Sa liham na iyon ay ang kanyang desisyon. Miguel, handa akong sumubok. Magpakalayo-layo tayo, kahit pansamantala lang, para sa atin at para sa mga taong mahalaga sa atin. Ngunit sa likod ng liham ay may isang piraso ng papel na ikinagulat ko. Isang sulat mula sa kanyang ina nagsasabing, alam ko ang plano ninyo. Huwag na huwag ninyong ituloy ang balak ninyo. Kung hindi, may mangyayaring hindi ninyo inaasahan. Natulala ako sa aking nabasa. Sa kabila ng lahat ng aming plano, heto na naman ang hadlang. Ngunit sa sandaling iyon, napagdesisyonan ko. Itutuloy namin ito kahit ano pa ang mangyari. Ngunit hindi ko inaasahan ang isang bagay na magbabago sa lahat. Sa kabila ng mga bagyong dumaan sa aming relasyon, patuloy pa rin kaming nagmahalan ni Elisa. Ang bawat araw na magkasama kami ay tila isang pahina sa kwento ng aming buhay na puno ng saya, pag-asa at pangarap na sabay naming binubuo. Pero sa likod ng bawat ngiti ni Elisa, alam kong may mga luha siyang itinatago. Mga luhang dulot ng paninira ng aming mga magulang. Minsan naglalakad kami sa paborito naming parke, isang lugar na naging saksi sa aming mga tawanan at iyakan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, naramdaman ko ang lamig nito, tila may bumabagabag sa kanya. Elisa, may problema ba? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at tumigil sa paglalakad. Nakita ko si Mama kahapon, wika niya. Sinabi niya sa akin na may ipapakita siya at iyon ang mga litrato mo kasama ang ibang babae. Bigla akong natigilan, parang may bumagsak na mga tipak ng yelo sa aking dibdib. Elisa, hindi iyon totoo. Wala akong ibang babae. Depensa ko. Umasa na ramdam niya ang katotohanan sa aking sinasabi. Alam ko, pero mahirap hindi magduda lalo na at si Mama ay patuloy na nagsasabi ng mga kasinungalingan. Mahal kita, pero mahirap labanan ang mga sinasabi nila. Sagot niya, may kirot sa kanyang tinig. Niyakap ko siya. Nais kong iparamdam sa kanya na sa kabila ng lahat, nandito lang ako, handang ipaglaban ang aming pag-ibig. Elisa, hindi ko alam kung bakit ginagawa ito ng mga magulang natin. Pero ang alam ko, mahal kita at hindi kita kailanman ipagpapalit. Umiling siya, tila naglalaban ang kanyang puso at isipan. Minsan iniisip ko, baka may hindi tayo alam. Maaring may dahilan sila, pero hanggat hindi natin nalalaman, gusto kong maniwala sa'yo. Ilang sandali pa ang lumipas at nagpasya kaming umuwi na. Sa kanyang bahay, naroon ang kanyang ina, nakaupo sa sofa at tila may hinahanda. Elisa, nandiyan ka na pala. Halika, may ipapakita ako sa'yo.
Natahimik kami ni Elisa habang lumapit sa kanya. Ibinuka ng kanyang ina ang isang lumang album at sa mga pahina nito ay mga litrato ng kabataan namin. Namangha ako sa mga larawan. Hindi ko alam na mayroon palang mga ganitong alaala ang aming mga pamilya. Alam mo ba kung sino ang babaeng ito, Elisa? Tanong ng kanyang ina habang itinuturo ang isang litrato. Tumingin si Elisa sa akin at saka tumingin sa litrato. Siya ang mama ni Adrian, hindi ba? Tugon niya. Oo, siya nga, sagot ng kanyang ina. At alam mo bang dati, may relasyon siya sa papa mo? Parang may bombang sumabog sa aking isipan. Hindi ko alam ang sasabihin, ngunit nakita ko ang pagkagulat sa mga mata ni Elisa. Anong ibig mong sabihin, Mama? Tanong niya, puno ng pagdududa. Matagal ko nang alam ito, pero hindi ko naisip na maaapektuhan kayo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko gusto si Adrian para sa'yo. Sagot ng kanyang ina na puno ng emosyon. Tila bumagsak ang mundo ko sa narinig. Hindi ko inaasahan na may ganitong koneksyon ang aming mga pamilya. Ngunit may bumabagabag sa akin, isang tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ngayon mo lang sinabi? Ngumiti ang kanyang ina, isang nangiti na may halong lungkot. Dahil ito lang ang paraan para maprotektahan kita. Alam kong mahal mo siya, pero ang nakaraan ay palaging may paraan para bumalik. Nagkatinginan kami ni Elisa, damang-dama ang bigat ng sitwasyon. Paano namin haharapin ang ganitong pagsubok? Ang pag-ibig namin ay tila nilalaro ng kapalaran at ang aming mga puso ay pilit na pinaglalayo. Bumalik ka sa akin, Adrian. Bukas mag-uusap tayo, bulong ni Elisa habang nagpaalam ako. Sa pag-uwi ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung totoo ang sinasabi ng ina ni Elisa? Paano kung ang nakaraan ng aming mga magulang ang magiging hadlang sa aming kinabukasan? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay lang ang sigurado. Hindi ko kayang mawala si Elisa sa buhay ko. Kinabukasan, nagising ako sa isang tawag. Hindi ko inaasahan ang narinig. Adrian, kailangan nating magkita. May nalaman ako at baka ito na ang sagot sa mga tanong natin. At sa sandaling iyon, alam kong ang araw na iyon ay magdadala ng bagong twist sa aming kwento. Hindi ko na matandaan kung paano nagsimula ang lahat. Ang mga araw ay tila lumipas na parang usok lamang, na nilamon ng mga alaala ng nakaraan at ng sakit na dala nito. Ang mga sinabi ng aming mga magulang ay tila mga lintik na sumiklab sa aming relasyon. At ang mga ito ang naging dahilan ng aming paglayo sa isa't isa. Minsan, sa gitna ng gabi, nagising ako sa tunog ng ulan na bumubuhos sa bubong ng aking silid. Ang tunog nito ay tila nagdadala ng isang mensahe mula sa nakaraan, isang paalala ng mga araw kung kailan ang pag-ibig namin ni Lila ay tila walang hanggan, walang kapantay. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ang hindi maipaliwanag na puot ng aming mga magulang. Ang kanilang mga salita ay tila mga barbed wire na pumipigil sa aming kalayaan. Ang mga ito ang naging sanhi ng aming pagkakahiwalay. At sa bawat patak ng ulan, nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga paninira. Hindi siya para sa'yo, paulit-ulit na sabi ni Mama, na para bang isang sirang plaka. Ang pamilya nila ay hindi mapagkakatiwalaan. Huwag kang magpaloko, anak. Sa kabila ng lahat, hindi ko lubos na maunawaan kung bakit ganito ang kanilang nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ang simpleng pag-ibig ay nagiging komplikado dahil sa mga kasaysayan ng aming mga pamilya. Kung tutuusin, kami ni Lila ay walang kinalaman sa mga nakaraan ng aming mga angkan. Ngunit ang mga hindi maipaliwanag na galit at hidwaan ay tila naging hadlang sa aming kaligayahan. Isang araw, nang hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng mga alaala, nagpasya akong bumalik sa aming dating tagpuan. Isang lumang parke na tahimik at puno ng mga puno. Dito kami madalas magtagpo ni Lila, malayo sa mga mata ng aming magulang, malayo sa mga paninira.
Ang amoy ng mga bulaklak at ang hangin na tumatama sa aking mukha ay nagdala ng isang kakaibang pakiramdam ng nostalgia, isang paalala ng mga araw na puno ng saya. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga puno, biglang bumagsak ang isang maliit na papel mula sa bulsa ng aking jacket. Napulot ko ito at binasa. Habang ang mga salita ay unti-unting lumilitaw sa harap ko, naramdaman ko ang isang kakaibang kilig sa aking dibdib. Isang liham mula kay Lila na hindi ko alam kung paano napunta sa akin. Mahal kong Mateo, simula ng liham. Alam kong mahirap para sa ating dalawa ang sitwasyong ito. Ngunit nais kong malaman mo na kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang aking mahal. Hindi ko kayang isuko ang pag-ibig na ito dahil lamang sa mga galit ng nakaraan. Nais kong labanan ito, ngunit kailangan kong malaman, handa ka bang sumama sa akin? Habang binabasa ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang pagdaloy ng init sa aking puso. Parang biglang nagkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa dulo ng liham, mayroong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pangungusap na tila naging twist sa lahat ng ito. Mateo, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung paano, ngunit nalaman kong ang lahat ng ito ay nagsimula hindi lamang sa galit ng ating mga magulang, kundi sa isang malalim na lihim na matagal nang itinago. May kinalaman ito sa ating mga pamilya at kailangan mo itong malaman. Huwag kang magugulat, ngunit ang totoo, tayo ay magkapatid sa Ama. Bigla kong naramdaman ang pagyugog ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang mundo ay tila umikot sa isang segundo at ang lahat ng alam ko ay tila nagkabasag-basag sa harap ko. Paano ito nangyari? Paano naging posible ang lahat ng ito? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang pag-ibig na iniisip kong walang hanggan ay biglang naging isang imposible. Sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang malalim na sakit, hindi lamang para sa aming dalawa ni Lila, kundi para sa lahat ng mga alaala at pangarap na biglang naglaho. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi ko maaring pabayaan na lamang na ang lahat ng ito ay manatiling isang misteryo. Kailangan kong harapin ang aming mga magulang. Kailangan kong malaman kung paano nagsimula ang lahat ng ito. At sa kabila ng sakit, alam kong sa dulo ng lahat ng ito, ang pag-ibig ang magbibigay liwanag sa aming dalawa. Sa susunod na mga araw, ang tanging tanong sa aking isipan ay ito: paano ko haharapin si Lila? Paano namin haharapin ang katotohanan na sa lahat ng ito, kami pala ay pinaglayo hindi lamang ng paninira, kundi ng isang lihim na matagal nang itinago. Sa mga nagdaang araw, tila ang bawat hakbang ko ay isang paglalakbay sa isang napakadilim na gubat ng emosyon. Hindi ko inasahan na ang pagmamahalan namin ni Clara ay magiging isang laban na tila walang katapusan. Ang mga alaala ng aming masasayang araw ay unti-unting nilulunod ng mga bulong ng kasinungalingan at paninira. Subalit sa kabila ng lahat, nananatili akong kumakapit sa pag-asang maaari pa naming maibalik ang dati naming mundo, ang mundong puno ng pangarap at pag-ibig. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana, iniisip ko kung paano kami napunta sa ganitong sitwasyon. Ang mga magulang namin na sa simula'y tila sang-ayon sa aming relasyon, ngayon ay mga estranghero na naglalagay ng lason sa aming puso. Hindi ko mailarawan ng sakit nang malaman ko ang mga kasinungalingang ikinakalat nila tungkol sa akin kay Clara. Ang mga paratang na wala namang batayan, ngunit tila bagay tinanggap niya bilang mga katotohanan. Naalala ko ang mga huling mensahe ni Clara. Puno ito ng pagdududa, tanong at pag-aalinlangan. Sa bawat salitang kanyang binitiwan, ramdam ko ang lamat sa kanyang tiwala. "Bakit mo to ginawa, Elias?" tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala na wala ni isa sa mga paratang ng kanyang mga magulang ang totoo.
Paano mo ipapaliwanag ang iyong sarili kapag ang bawat paliwanag mo ay tila bagay isang kasinungalingan sa pandinig ng taong mahal mo? Nagdesisyon akong puntahan si Clara upang makipag-usap sa kanya ng harapan. Ito na marahil ang aking huling pagkakataon na maituwid ang lahat bago tuluyan kaming magkalayo. Nang makarating ako sa kanilang bahay, nakita ko siya sa kanilang hardin, tila nag-iisip ng malalim. Tahimik akong lumapit, umaasang maririnig niya ang tibok ng puso ko na puno ng kaba. Clara, bungad ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Ramdam ko ang kanyang pag-aalinlangan, ngunit may bahagyang init pa rin sa kanyang mga palad. Elias, sagot niya na may halong lungkot at pagtataka sa kanyang tinig. Bakit mo to ginawa sa akin? Clara, hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila sa'yo, pero kailangan mo akong pakinggan. Pagsusumamo ko. Wala akong ginawang masama. Hindi ko alam kung bakit nila to ginagawa. Ano ba ang totoo, Elias? Puro kasinungalingan ang naririnig ko. Sinasabi nila na hindi mo ako tunay na mahal, na ginagamit mo lang ako para sa sarili mong kapakanan. Sagot ni Clara. May luha na sa kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumagos sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapaniwala na ang pagmamahal ko sa kanya ay totoo, na ang lahat ng paratang na iyon ay walang katotohanan. Clara, mahal kita, higit pa sa ano pa mang bagay sa mundo. Ang mga sinasabi nila ay hindi totoo. Kailangan mong maniwala sa akin, sabi ko, pilit inaabot ang kanyang puso. Isang sandali ng katahimikan ang lumipas. Sa mga oras na iyon, tila bumagal ang ikot ng mundo. Nakatingin kami sa isa't isa, naghahanap ng kahit anong pahiwatig na maaring magpatunay sa aming damdamin. Subalit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang lumabas ang ina ni Clara mula sa bahay. Ang kanyang tingin ay malamig, puno ng galit. Elias, umalis ka na. Hindi ka namin kailangan dito. Mariing sabi ng ina ni Clara. Hindi ka nararapat para sa anak ko. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ang pagmamahalan namin ni Clara ay tila isang bangkang unti-unting lumulubog sa dagat ng paninira. Ngunit hindi ko hahayaang magwagi ang mga kasinungalingan. Hindi ko hahayaang mawasak ang aming pagmamahalan ng walang paglaban. Habang papalayo ako sa kanilang bahay, biglang may tumunog na mensahe sa aking cellphone. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala. Binuksan ko ito at ang nabasa ko ay tila isang bomba na sumabog sa aking kaisipan. Elias, alam ko ang totoo. Hindi ang mga magulang ni Clara ang may pakana ng paninira sa'yo. May mas malalim pang plano ang nagaganap. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at pag-aalinlangan. Sino ang maaaring nasa likod ng lahat ng ito? Sino ang maaaring makikinabang sa pagkawasak ng aming pagmamahalan? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng malalim na misteryo sa aking puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang laban. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga kasinungalingan. Hindi ko hahayaang mawasak ang aming pagmamahalan. Sa pagkakataong ito, kailangan kong malaman ang katotohanan at handa akong gawin ang lahat para maibalik ang dati naming mundo. Sa mga nakaraang linggo, ramdam ko ang bigat ng bawat araw na lumilipas. Parang ang bawat oras ay may dalang kalungkutan na tila hindi ko na kayang dalhin. Kahit pa ang hangin ay tila may hinanakit na para bang alam nito ang tunay na dahilan ng aming pagkakalayo ni Elena. Ako si Miguel at sa bawat hakbang ko ay pilit kong nilalabanan ang sakit ng pagkakahiwalay namin. Nagsimula ang lahat nang ang mga magulang namin ay nagtagpo sa isang salusalo. Sa simula, akala namin ay magiging maayos ang lahat. Ngunit ang mga ngiti ng aming mga magulang ay unti-unting napalitan ng mga mapanlinlang na salita. Ang mga sabi-sabi at paninirang puri ay nagbigay daan sa matinding galit at di pagkakaintindihan.
ang mapanlinlang na kwento ng nakaraan na binalikan ng kanilang sama ng loob ang siyang naglayo sa amin ni Elena. Nagising ako isang umaga na puno ng pag-aalinlangan. May bahagi ng isip ko na nagsasabing ituloy ko ang laban para sa aming pagmamahalan, ngunit may bahagi ring nagsasabing bitawan ko na. Sa bawat pagtingin ko sa salamin, parang may puwang sa aking pagkatao na hindi ko na kayang punan. Si Elena ang tahimik na bahagi ng aking mundo, ang kalmadong dagat sa gitna ng bagyo. Wala na siya. Sa kabila ng lahat, hindi ko maialis ang pag-asa. Isang araw, nagdesisyon akong umalis upang mag-isip. Umakyat ako sa bundok kung saan kami madalas pumunta ni Elena. Ito ang lugar kung saan kami unang nangako sa isa't isa. Sa bawat hakbang ko paakyat, ramdam ko ang pagbalik ng mga alaala, ang mga ngiti, halakhak, at mga pangakong binitawan. Pagdating ko sa tuktok, naupo ako sa ilalim ng puno. Mula roon tanaw ko ang buong bayan, ang mga bahay na tila mga bituin sa gabi. Tinanong ko ang sarili ko, paano nga ba kami napadpad sa ganitong sitwasyon? Paano kami nagpalamon sa galit ng aming mga magulang? Habang nakaupo, napansin ko ang isang papel na nakaipit sa ilalim ng isang bato. Kinuha ko ito at binasa. Ang sulat kamay ni Elena ang bumungad sa akin. Miguel, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, ngunit naniniwala akong may paraan para malampasan natin ito. Kung mahal mo pa rin ako, magkita tayo sa ating lugar, sa ilalim ng puno ng mangga sa susunod na buwan. Nabuhayan ako ng loob sa nabasa ko. Parang binigyan ako ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Ano nga ba ang mangyayari kung magkikita kami? Paano kung may bagong balakid na namang dumating? Bumaba ako ng bundok, dala ang bagong pag-asa. Alam kong hindi ko dapat palampasin ang pagkakataong ito. Ang susunod na linggo ay puno ng paghahanda. Iniwasan ko ang mga mata ng mga magulang ko. Ang mga tanong na tila mga patibong. Ayaw kong may makaalam sa plano ko. Dumating ang araw ng aming pagkikita. Puno ng kaba ang dibdib ko habang papalapit sa puno ng mangga. Sa ilalim nito, doon mismo sa lugar kung saan kami unang nagkita, nakita ko si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bakas ng takot. Miguel, ang sabi niya, alam ko na hindi madali ang sitwasyon natin, pero nais kong malaman mo na hindi kita kayaang mawala. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga daliri. Elena, hindi kita bibitawan. Magkasama natin haharapin ito. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng maayos, may narinig kaming mga hakbang. Mula sa likuran ng puno, lumitaw ang mga magulang namin, puno ng galit at hinagpis. Ano ang ginagawa ninyo rito? Ang tanong ng ama ni Elena, ang kanyang boses ay tila kulog sa kalangitan. Napalunok ako. Sa kabila ng takot, hinigpitan ko ang kapit kay Elena. Hindi niyo kami mapipigilan, ang sabi ko, puno ng determinasyon. Ngunit sa isang iglap, biglang sumiklab ang isang lihim. Miguel, ang sabi ng ama ko, may dapat kang malaman. Hindi ito tungkol sa galit namin sa isa't isa. May mas malalim na dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Ang mga susunod na salita ay tila mga sibat na tumama sa aking puso. Ang mga magulang namin ay may lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na nag-ugat sa isang pagkakamali sa nakaraan. At ang lihim na iyon ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng magkasama ni Elena. Ang mga mata ni Elena ay puno ng luha. Miguel, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ko alam ang isasagot. Sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Paano kung ang pagmamahalan namin ay hindi lang pinaglayo ng galit, kundi ng isang katotohanang hindi namin kayang baguhin? Sa gitna ng aming pag-aalinlangan, isang bagay lang ang sigurado, hindi pa ito ang katapusan.